Manunumpa na ngayong gabi si Donald Trump bilang ika-47 Pangulo ng Amerika. Sa kanyang ikalawang termino sa White House, nangako si Trump ng mas matinding polisiya laban sa illegal immigrants. Nagsagawa naman ng protesta ang mga militanteng grupo sa US Embassy sa Maynila dahil saan nila'y nakaambang paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng Trump administration. May balitang A to Z si Ace Cruz. Thank you very much, everybody. What a good feeling. We like winning, don't we? Ito ang victory rally ni incoming US President Donald Trump sa Washington Arena linggo ng gabi sa bisperas na kanyang inaugurasyon. Bagong pagbabalik White House bilang ika-47th US President, inilahad ni Trump na asahan ang mga ipatutupad na polisiya kabilang ang mahigpit na immigration policy. By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt and all the illegal border trespassers. But we will quickly reestablish control of our sovereign territory and borders. We will expel every single illegal alien, gang member, and migrant criminal operating on American soil and remove the savage gang Tren de Aragua from the United States. Isasayos din anya ang mga nagbaluktot na polisiya ng Biden administration sa nagdaang 4 na taon. Once and for all, we're going to end the reign of a failed and corrupt political establishment in Washington, a failed administration. We're not going to take it anymore. Bagay na kinundin ng grupong bayan. Marami dito ay mga Pilipino na mga kababayan natin na nasa Amerika para magtrabaho para sa ating kailang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Ang pulisiya ni Trump na nagpapaalis sa napakaraming individual ay malinaw po na paglabag sa karapatan ng mga tao. Pinagpupunit at tinapakapakan ng mga demonstrador ang larawang may sungay ni outgoing US President Joe Biden at President-elect Donald Trump. Nauna nang sinabi ng US authorities na sa ilalim ng bagong US administration, posibleng ma-deport ang aabot sa 1.3 milyong immigrants na walang legal na papeles. Nangangamba rin ang bayan sa magiging polisiya ni Trump kaugnay sa China lalo tumitindi ang sigalot sa West Philippine Sea. At gagamitin niya ang Pilipinas para maglunsad ng conflict, war hysteria at kaguluhan dito sa Asia-Pasipiko. Gusto natin hindi dapat gamitin ang Pilipinas para i-advance o i-put forward itong imperialistang agenda ng US. Sinubukan pang makalapit ng mga demonstrador sa tapat ng US Embassy pero sa bukana pa lang nito ay sinalubong na sila ng pulisya. May nakaharang ding sasakyan ng pulisya at bumbero. Kaya't sarap na lang ng mga kapulisan nagsagawa ng programa ang grupo. Hirit ng grupo, marapat na paalisin ng US military facilities sa Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.